Kaugnay sa dalawa pang substandard umanong flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro, papanayam natin si Governor Bons Dolor. Governor, magandang umaga. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Paano po natukoy ang palpak umanong flood control projects na yan sa Barangay San Andres? Noon kasi pong Disyembre, sunod-sunod yung mga weather disturbances. Bagyo, may shear line. And nagpakuha ako ng drone shot. Bakit nagkaroon ng baha na biglang-bigla sobrang tataas. Opo. At na-discover namin na itong stretch na ito sa barangay ng San Andres ay nag-collapse. So, although ay akala ko, yung aming, yung inol ko yung attention noong 2023 at 2024, yung attention ng mga taga-DPWH, na itong mga areas na ito ay may problema at i-fortify nila dapat, at ibahin nila dapat, ay inayos. Pagkatapos ko mapa-inspect ito noong December at nitong early January, pinababa ko lang yung tubig. Pinuntahan ko lang actual nung Saturday. At nakita ko doon kung gaano kalaki yung sira. And then I decided na to prove na talagang may substandard issue dito at the same time dinaya. At decide akong ipahukay yung portions. Opo. At ang ginawa kong portions, hinati ko pa sa 2 separate portions. Opo. Kasi sasabihin nila, yung portion na yan lang ang mababa at sheet piles, yung iba mataas. So what I did is, iniwalay ko yung pagpapahukay and true enough, ang nakita natin, pareho, sinadya. Katulad ng mga una kong na-discovery last year. At bukod doon, nakita din natin yung kawalan ng pagsunod sa tamang specifications na isinasaad sa plano kasi meron namang plan na nakalatag. Merong original plan at saka yung as-built plan na nakalagay doon na 12 meters dapat ang sheet piles. So, maliwanag tayo dito may substandard issue na. Saka, can you imagine, 532,000 per linear meter ang cost. Samantalang kami pag nagpapakongkreto sa local government, ang konkreto na kalsada, pumapatak na bawat isang kilometro, bawat isang milyon, mga 50 to 60 linear meters. Concrete yun. 5 meters ang lapad, tapos 9 hanggang 12 ang kapal ng semento. Governor, nakausap niyo na ba yung contractor? Pinatawag ko na, we informed the contractors nung inspection. Hindi kasi po ako nakikipag-usap personally. Ang kailangan ko lang, during the inspection, nandun ang presence ng DPWH at duly inform ang contractor that I'm going to do the inspection. Hindi naman po ako nag-surprise inspection. So ito pong proyektong ito, diniklarang kumpleto at nasira lang ng masamang panahon, tama ho ba? Opo, diniklara po itong kumpleto. Yung isang portion ay December 2023 at yung isa ay February 2024 na ang nakakapagtaka pa nga dito, isang barangay, magkasunod na sitio, dalawang project title, dalawang contract, isa naman ang contractor na nanalo. Opo. Talagang maliwanag kasi yung scheme. Dapat sabi ko, bakit hindi pa ito pinag-isang kontrata? Pinati, tapos yung pala iisa ding tao mananalo. Governor, sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ipapaayos nila sa kontratisan dalawang proyekto. Dahil nasa warranty period pa daw. Opo. Pero narinig ko rin yung salita ni Secretary Dizon na hindi pa rin makakataka sa liability ang kontratista dito. Kasi ang akin naman, last year pa nilang alam na may problema. They should have taken the initiative na ayusin as early as last year. Parang di sana nangyayari ito. Can you imagine, kaunting ulan? Ganun yung nangyari sa kanila. Wasak. At hindi lang ito isang portion, maraming portions. Okay. Maraming salamat, Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Ingat po kayo, Gov. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.